Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang part 2 ng 10 months in the making arc. Ang matinding bakbakan ng ating bida versus ang ating kababayan na si Antonio Guevara. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang finale ng arc na ito. Ang nakakagulat na nangyari matapos ang laban nila Ipo at Guevara. Matapos mapabagsak si Ipo gamit ang matinding left counter ni Antonio, mabilis na tumakbo papasok ng ring sila Kamugawa para i-check ang ating bida. Habang ang corner naman ni Kabayan ay nagse-celebrate. Napansin ni Miyata na ang distance nga ni Ipo kay Antonio nang gamitin nito ang Dempsey ay hindi magiging effective. At dagdag pa nito na buong match ang sense of range ni Ipo ay wala sa tama. Nang may masmasa ng ating bida, sinabi sa kanya ni Kamugawa na, "Bata, tapos na." At dito na na-realize ni Ipo na tapos na nga ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nang mapansin ito ng mga audience na nagkaroon na ito ng malay, nagulat si Ipo nang sabay-sabay na pumalakpak ang lahat ng tao sa loob ng stadium. Kaya naman pinilit ni Ipo na tumayo para pasalamatan ang lahat ng sumuporta bago tumalis ng ring. Sa waiting room ng Kamugawa Gym, sa tingin ni Takamura na walang magbabago dahil sa naging resulta ng laban ni Ipo. Mula simula, mag-isa lang talaga siya sa tuktok at mas okay nga na ganun ang mangyari. Sila Aoki ay pumunta sa waiting room para kumustahin si Ipo, pero sabi nila Yagi at Shinoda na si Ipo ay nasa doktor pa rin. Nabanggit nga ni Yagi na ang ating bida ay may concussion at hindi pa nila alam kung ano pang meron hanggat hindi pa natetest si Ipo. Nagigilty nga din ito at feeling niya siya ang may kasalanan dahil siya ang nag-set up ng comeback fight ni Ipo laban sa isang kaliwete. Sa tingin naman ni Shinoda na naghalong pressure at masyadong focus sa Dempsey ang nangyari. Kaya nang hindi makapag-build ng momentum si Ipo, na-frustrate ito na naging cycle sa buong laban. Nang dumating na si Ipo at Kamugawa sa waiting room, sinabi ni Takamura dito na, "Anong masasabi mo? Dahil sa'yo, parang funeral home ang nangyari dito." Humingi naman ng sorry si Ipo sa lahat ng kanyang mga gymmates at dito na nga kinuha ni Takamura ang atensyon ni Tanda. Pinakita nito kung gaano siya kahanda at sinabing, "Oras na para sa main event." Matapos yun, confident at hype na naglakad ang Kamugawa team papuntang ring. Nagpaiwan naman si Itagaki sa waiting room para samahan ang ating bida. Nakiusap si Ipo kay Takamura na ipanalo niya ang laban. Seryosong sagot ni Idol, "Hindi ko siya bibiguin." Bago magsimula ang laban ni Takamura, napansin ni Mashiba kung gaano katahimik ang audience na para bang namatay si Ipo. Sabi naman ni Fuji na ganun nga daw ka-special ang ating bida sa mga boxing fans. Dahil si Ipo nga ay walang natural talent sa pagbaboxing kagaya nila Mashiba. At siya ay ordinaryong tao lang kung saan pwede makarelate ang mga audience sa kanya. Kaya pag nananalo si Ipo, mafe-feel nila na kaya din nilang manalo sa buhay. Nagtaka nga sila Sendo at Mashiba kung bakit past tense ang ginagamit nitong si Fuji habang sinasabi ang mga yon. Sagot nito na kapag nga ang isang tao ay nasa boxing scene na ng matagal, madali nitong napapansin kung ang boksingero ay parang nagpapaiwatig na titigil na at para bang namamaalam sa boxing scene. At merong ang malakas na palakpakan matapos ang laban nila Ipo dahil sa tingin ng mga audience, hindi na nila ito ulit makikita. At ang ganong feeling nga ay nagbibigay ng funeral vibes. Biglang may sumabog at dito na nga pinakilala ang ating idol. The WBA WBC World Middleweight Champion of the World, Mamoru Takamura! Matapos yon, nakapasok na si Kit Lycaon at Takamura sa ring at ang WBA WBC title defense nga daw ay hindi pa nangyayari sa history ng Japan. Nang mapansin ni Lycaon kung gaano katahimik ang buong stadium, napaisip ito kung ganoon ba talaga ang mga Japanese kahit sa boxing match. Pumadyak ng malakas si Takamura sa ring at sinabi nito na, "Hindi na ulit babalik dito si Ipo. Kaya simula ngayon, mag-focus ka na lang sa akin." Nang manibago si Sendo dahil sa katahimikan ng buong stadium, nabanggit ni Mashiba na ang atmosphere nga ng matalo si Ipo ay hindi pa rin nawawala sa loob ng ring. At sinabi nito na kapag nga may pangit na nangyari sa unang laban, may tendency na ganun din ang mangyari sa kasunod. Na para bang nagpapaiwatig na dahil nga natalo si Ipo at na-upset, malaki ang tsansa na ganun din ang mangyari sa laban ni Takamura. Nang magsimula ng laban ni Lycaon at ni Champion, si Takamura ay naglakad papalapit. Habang iniisip na kahit pabugbugin at talunin niya ito, hindi gaganda ang mood niya. At plano nitong maghanap ng mapaglilibangan after ng laban. Sa isip ni Lycaon, sa tingin nga niya, si Takamura ay walang takot.
Pero dahil nga nasa digital age na tayo, sinabi nito na alam na ng buong mundo ang kahinaan ng ating idol at ipapakita nito sa lahat ang kanyang mga natutunan tungkol kay Takamura. Dahil nga mukhang nagiging kampante na itong si Lycaon, pinatigil ito ng ating idol at nang magbato si Takamura ng kanyang suntok, inunahan ito ng challenger gamit ang isang matinding wide left swing. Nang mag-prepare ito ng follow-up punch, kinounter ito ni champion ng isang maladinamitang right straight. Sa sobrang lakas nga ng suntok na yon, napatumbling ang buong katawan ni Lycaon bago ito bumagsak at mabilis na tinigil ang laban na nagresulta sa successful middleweight title defense ng ating idol. Dahil nga doon, nagulat sila Ipo kung gaano kahalimaw si Takamura. At dito na na-realize ng ating bida ang sinabi ni Takamura na kaiba ng normal na tao sa mga halimaw na kagaya niya. Nang i-congrats ng host si Takamura para sa kanyang panalo at tanungin kung may gusto ba siyang sabihin, inasar nito si Ipo at sinabing, "Natalo ang bata ko. Kaya siguro sasabihin ko na lang kung ano ang sinabi niya." "May, suwi ang hina ko. Hu. Kaya naman nagalit ang mga tao sa buong venue dahil imbis na i-comfort nito ang gymate niya, trinashtalk at inasar niya pa ito. Pero walang pake dito si Takamura at patuloy na inasar si Ipo at ang mga audience. Habang pauwi, naalala ni Mashiba ang sinabi niya kay Kumi tungkol sa pagtatawanan niya si Ipo kapag natalo. Dahil nga hindi naman niya talaga in-expect na matatalo si Ipo, hindi niya ngayon alam kung paano sasabihin ito sa kanyang kapatid. Nakita ni Sendo si Miyata na pauwi na at tinanong kung gusto ba nito magkape. Pero seryoso si Miyata at hindi pinansin ang sinabi ng Naniwa Tiger. Kaya naman na-realize ni Sendo na bukod sa kanila ni Mashiba, hindi pa nakakalaban ni Miyata sa loob ng pro boxing ring si Ipo. Kaya naman siguradong nalungkot ito sa nangyari ngayon dahil naghihintay pa rin siya ng tahimik para sa tsansa na makalaban ulit ang kanyang karibal. Pero may mga bagay nga na hindi tinadhana at kailangan tanggapin na lang. Nang umuwi na si Sendo, sabi nga ni Mari na nagkatotoo nga ang kanyang kinatatakutan. Kaya sabi ni Fuji dito na huwag niya napuntahan si Ipo, kagaya ng ginawa niya noon at palitin na bumalik sa loob ng ring. Dahil ang back-to-back losses nga ay talagang mahirap tanggapin. Pwede kang gusto pa ng puso niya na bumalik at lumaban sa loob ng ring, kaso maaari ding hindi niya na magawa yon dahil napuruan ang kanyang katawan. At ang senaryo nga daw na nangyari kay Ipo ay hindi na kayang mabago ng simpleng words of encouragement. Nang umalis na ang buong Kamugawa Gym sa venue, pinagalitan ni Tanda si Takamura dahil sa tumamang solidong suntok sa kanya nung magsimula ang laban. Kaya naman mabilis na tumakbo si Idol. Patakbong lumapis si Takamura kay Aoki at sinabi nitong uuwi na siya. Sunod nitong sinipa si Aoki para mabilis na tumigil ang taxi at hindi siya maabutan ni Kamugawa. Napaisip si Ipo kung bakit pinagalitan pa rin si Takamura matapos ang maganda nitong knockout win. At nasisiguro niya na mas lagot siya kay Kamugawa. Nang sinabi ni Tagaki na hayahatid niya na si Ipo pauwi dahil nag-aalala siya, mabilis na pinatigil ito ni Tanda at sinabi na siya na ang maghahatid sa ating bida pauwi. Habang naglalakad, bigla itong tumigil at tinawag si Ipo. Nang akala ng ating bida na papagalitan na siya nito, nagulat siya nang sinabi nito na, "Magandang pinakita mo." At nalungkot ang ating bida dahil na-realize niya na hindi na siya ulit pagsasabihan ni Kamugawa matapos yun. Kung maalala nga natin mga parang way of panlalambing ni Kamugawa kapag pinapagalitan niya ang mga boksingero niya. At isa din ito sa mga way niya kapag natutuwa siya sa resulta ng mga bagay-bagay. Kaya naman nalungkot ang ating bida nang hindi siya nito pinagalitan at na-realize niya na yun na nga talaga ang katapusan ng kanyang boxing career. Sabi nga ni Tanda na puro boxing nga lang ang kanilang pinag-uusapan. Kaya naman tinanong nito ang ating bida kung anong favorite moment niya sa kanyang boxing career at kung ano ang kanyang best fight. Nahirapan naman si Ipo na sagutin ang tanong na yon. Pero sabi niya na ang laban niya kay dati Alfredo Tantonio ang mga laban na kanyang hindi makakalimutan. Natawa naman si Tanda dahil ang tinanong niya nga ang mga best fights ni Ipo. Pero ang sinagot nito ang mga laban kung saan siya natalo. Reply naman ni Ipo na medyo hindi nga normal kung sasabihin niya na hindi niya makakalimutan ang mga laban na yun. Dahil magulo ang kanyang memory tungkol sa mga yun. Kaya naman gusto niya itong maalala ng tama. Sabi ni Tanda, "Eh di parang sinabi mo na din na ginawa mo na lahat ng makakaya mo." Sagot naman ni Ipo na lahat nga daw ng kanyang laban ay nahirapan siya. Sunod-sunod na tinanong ni Kamugawa sa Ipo tungkol sa mga naging experience niya. Sinabi ng ating bida ni si Takamura kanyang pinaka na-appreciate na boxer at ang kanyang favorite mo by right counter.
At marami pang ibang tanong si Kamugawa. Tila inaalam ni Kamugawa lahat ng bagay tungkol kay Ippo dahil yun na nga ang kanyang huling laban as a professional sa loob ng ring. Natuwa nga si Tanda at sinabi nito na expected niya na lahat ng sagot ni Ippo. Nang dumating na sila sa bahay, inopera ni Ippo si Kamugawa na uminom muna ng tea bago umuwi. Pero tinanggihan naman ito ni Tanda at sinabing ayaw niyang makasagabal sa pagre-recover ni Ippo. Nagpasalamat si Ippo kay Kamugawa sa paghatid sa kanya at bago pumasok ito sa bahay, tinanong ito ni Tanda na, "Na-enjoy mo ba ang pagbaboxing?" Masaya at mabilis naman itong sinagot ni Ippo ng oo. Sinabihan nito ni Kamugawa na magpahinga at pagkatapos mawala ng pamamaga niya sa mukha, pumunta agad dito sa specialist para magpa-exam at sunod na sabihin sa kanya ang magiging resulta. Biglang lumabas ang nanay ni Ippo para operan si Kamugawa ng tea. Pero magalang naman na tinanggihan nito ni Kamugawa at in-advise nito sa kanya na pagpahingayin si Ippo. Pag-alis ni Kamugawa, pinatukan agad ni Hiroko ang kanyang anak dahil hindi nito sinabi na ihatid pala siya ng kanyang coach. Habang pauwi, inaalala ni Kamugawa ang sagot ng ating bida na na-enjoy niya ang pagbaboxing at napaisip ito na masaya at confident pa rin ang mga sagot ni Ippo as usual. Sa bahay nila Ippo, habang nakahiga siya, inaalala niya ang kanilang naging usapan ni Tanda. At ang naging attitude nga daw sa buong usapan na yun ay kakaiba kumpara sa normal. First time niya nga lang makita si Kamugawa na may maamong muka. Kaya naman na-realize na naman ito na tapos na talaga ang kanyang karir. At napasuntok sa napag na dumagundong sa buong bahay. Matapos yon, pumunta ito sa kanyang nanay at sinabing, "Ma, nakauwi na ako." Na para bang nagpapahiwatig na iiwan niya na nga ang boxing gloves at magpupokus sa kanilang family business. Kinabukasan, pumunta si Kumi sa bahay nila Ippo dahil sinabi ng kanyang kuya na, "May magandang balita ko. Natalo si Ippo." Langiya, baliw talaga tong si Mashiba no? Lap trip, ngiting-ngiti pa eh. Sa labas ng bahay, nalaman ni Kumi kay Itagaki na okay lang naman si Ippo. Pero nasisiguro niya na sa paggising nito, tsaka niya lang mararamdaman ang sakit ng katawan. Umalis na si Itagaki at Hiroko gamit ang fishing boat, habang si Kumi naman ay nagpaiwan para bantayan ng ating bida. Naalala nito ang usapan nila ng kanyang kuya, kung saan sinabi ni Mashiba na natalo nga si Ippo via knockout. Akala ni Mashiba na matutuwa si Kumi sa balita na yun. Pero sinabi nito na hindi nga siya masaya na natalo si Ippo. Subalit nang ma-realize ni Kumi na nag-promise si Ippo na magre-retiro kung sakaling matalo, hindi ito nakasagot ng tanungin siya ni Mashiba na, "Ano, hindi ka ba masaya?" At sunod na sinabing mas makakapag-bonding sila ni Ippo kapag nagretiro na ito. Sa uli, sinabi ni Mashiba na malinaw nga na si Ippo ay may sira at may problema. Habang tinititigan nitong matulog si Ippo, naalala niya ang promise nito na kapag natalo nga siya, magre-retiro na siya sa pagbaboxing. Naiyak si Kumi dahil sa wakas, hindi na mahirapan at masasaktan si Ippo. At kahit pa hindi na ito boksingero at may problema sa kanya, hindi niya ito iiwan dahil mahal niya ito. Nang makauwi si Hiroko galing sa trabaho, nadatnan nito sila Ippo at Kumi na natutulog na magkatabi. Nang magasing ang isa't isa, good morning pa ang mga to. Pero nang tuluyang may masmasan, na-realize nila na hindi pala yun panaginip at napasigaw sila sa gulat, habang si Hiroko naman ay tuwang-tuwa. Mabilis na tumakbo si Ippo sa kanyang nanay at sinabi na katabi niya nga si Hiroko matulog at hindi siya nananaginip. In-inform naman ito ni Hiroko na binabantayan nga lang siya ni Kumi. Matapos yon, mabilis na tumakbo si Ippo paalis para bumili ng dinner. Sa sala, nag-usap si Kumi at Hiroko at tinanong nito kung hinihintay niya lang din ba si Ippo kagaya ng ginagawa niya sa kanyang kuya. At sunod na makikita sa pag-uwi nito na puro pasan ang dahil sa laban. Sabi naman ni Hiroko na nag-aalala nga din siya kay Ippo. Ngunit alam niya din na laging may risk na involved sa lahat ng tatahakin mong landas. At sa buhay na ito, palaging may pagsubok na pwede kang masaktan. At sunod na tatayo muli para matuto. Dagdag pa niya na lahat nga ng tao ay may kanya-kanyang buhay. At sa buhay mo, sarili mo lang mismo ang bida. At ang lahat nga ay magiging bida sa kanya-kanyang landas na tatahakin nila sa buhay. Hindi nga din daw alam ni Hiroko kung ano ang meron kay Ippo. Pero nakaharap nito na mag-isa kung ano ang kanyang adventure sa buhay, kung saan lumakas siya at umuwi ng ligtas. At sa uli, sinabi nito ang mga risk sa buhay hindi talaga maiiwasan. Nang sabihin ni Kumi na talagang makukulit nga talaga ang mga lalaki,
Reply ni Hiroko na soon na makahanap ulit ang kanya anak ng bagong adventure, siguradong tatakbo ulit ito ng may tapang para tahakin ang bagong adventure na yun. Kinagabihan ng araw na yun, hinatid ni Ippo si Kumi pauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, sinabi nga ni Kumi na nakahanap siya ng ospital na nagpo-focus sa mga pasyenteng nasa combat sports. Nang tanongin ni Ippo kung anong kaibahan nun sa kanyang pinibisitang doktor, sinabi ni Kumi na doon nga daw meron CTE o Chronic Traumatic Encephalopathy na nagpo-focus sa mga head injuries at ito nga daw ang clinical term sa punch drunk. Kung talaga nga may punch drunk si Ippo, makakapagbigay ito ng mga treatment plan at kapag may treatment plan na, tutulungan din siya ni Kumi para gumaling. Nagkakakiligan na nga ang dalawa at tila ba parang naging love story. Pero bigla itong natigil nang makita ni Ippo na nandoon na si Mashiba para sunduin si Kumi. Kaya naman pinag-aampas ito ni Kumi ng bag habang naglalakad pa uwi. Matapos ang ilang araw, kumonsulta na si Ippo sa specialist. At dito, nagsagawa ng test tungkol sa reaction time, dynamic vision acuity, vision clarity, field of vision, focus, cognition, understanding, at decision maker ang doktor sa ating bida. Sinabi ng doktor na dahil nga si Ippo ay isang world rank boxer, nakayuro siya kung ano ang magiging mga score nito sa test. Kaya naman nagulat ito nang makita niya na ang mga score ni Ippo ay average lang at walang special. Matapos yun, tinanong agad ni Ippo ang naging resulta tungkol sa CTE at sinabi ng doktor na hindi pa rin sure ang naging resulta. Sa pagbalik ni Ippo sa gym, sinabi nito kay Nakamugawa ang naging resulta. May malaking chance nga daw na magka-punch drunk siya. Pero sinabi rin nito na meron siyang clean bill of health dahil pumasa ito sa MRI at iba pang exams. Dagdag pa ng doktor na matapos ang mahabang pagpapahinga, pwedeng bumalik ang tibay at sense of range ni Ippo sa normal. Nga pala mga par, just in case lang na hindi nyo alam, yung clean bill of health ang nagsasabing nasa good condition o healthy ang iyong katawan. Matapos malaman ang lahat ng yon, tinanong ni Kamugawa kung ano ang desisyon ni Ippo. Sagot ng ating bida na, narinig ko na maraming boksingero na pagkatapos mag-retire, after 10 years pa magkakaroon ng sintomas ng punch drunk. Pero para sa akin, narealize ko na baka one punch away na lang ako bago maging punch drunk. At kung magtatamo pa ako ng mga suntok sa ulo, baka lumala pa lalo. Pero nang sabihin ng doktor na wala pa akong punch drunk at ako ay healthy, natuwa ako. Kaya naman, magre-retire na ako. Dagdag pa nito na ang mahinang katulad niya ay naging boksingero kung saan naging champion pa. At matapos ang mga achievements na yon, kaya niya pang i-take over ang kanilang family business. Kaya sinabi nito na satisfied siya sa kanyang narating. At ito ay masayang nagpasalamat sa buong Kamugawa boxing team. At sunod na nagpaalam ito sa kanyang mga gymmates. Habang naglalakad paalis, nakasalubong nito si Takamura. At sinabi ng ating bida na feeling niya na uuwi na siya matapos ang isang madugong adventure. Sabi ni Takamura na dahil nga kapag nag-a-adventure, meaning makakahanap ka ng treasure. Tinanong nito si Ippo kung naka-score ba siya ng treasure sa kanyang boxing journey. Confident naman na sinagot ito ni Ippo ng oo. Sa Kamugawa Gym Office, natuwa si Yagi sa kabaitan ni Ippo at nagpasalamat ito sa kanya. Dahil mahihirapan niyang sabihin si Kamugawa sa kanyang bata na kailangan niya nang mag-retire. Kaya hindi na to inayaan ni Ippo at siya na mismo ang nagsabing magre-retiro na siya. Sabi ni Yagi kay Kamugawa na masaya nga siya dahil sa kanyang narinig na maganda ang naging test results ni Ippo. Subalit reply ni Tanda na ang mga nangyayari nga sa katawan ni Ippo ay sign na posibleng may punch drunk na siya at si Ippo ay kamuntikan na magkaroon ng permanent damage. Pero sa huli, masaya si Kamugawa dahil si Ippo ay hindi magre-retire na may injury na makaka-apekto sa kanyang normal na buhay at tinawag niya ang nangyari na yun na The Ultimate Doctor Stop. Nangako si Kamugawa sa kanyang sarili na si Ippo na ang kanyang last na boksingerong ititrain at nagpasalamat ito sa kanya na binagbigyan siya nitong mangarap. Sa rooftop, hindi pa nga din makapaniwala si Itagaki at tinihintay nito si Ippo na bumalik. Kaya naman niyaya ito ni Kimura na mag-practice na dahil kahit anong hintay pa ang gawin nito doon, hindi na ito babalik. Sabi naman ni Aoki na hindi pa naman iyon ang uling pagkikita nila dahil dadalaw pa din ito sa gym at makikita sila sa trabaho. Naalala ni Kimura ang kanilang napag-usapan nila Itagaki noong nag-baseball sila. At sabi nito, akala niya siya ang unang magre-retire sa kanila. Kaya ginawa niya ang lahat para kapag umalis siya, wala siyang magiging regrets. Hindi nga daw niya inaakalang mauuna pang umalis si Ippo kaysa sa kanya.
at naisip nito na talagang unpredictable ang buhay. Dahil sa sinabi ni Kimura, napatanong si Itagaki kung sa tingin nila may regrets ba si Ippo sa kanyang karir. Sagot naman ito na si Ippo nga lang makakasagot ng tanong niya. Pero nagsiselos nga daw si Kimura dahil nakangiti si Ippo nang umalis ito ng gym. Nang biglang dumating si Takamura sa rooftop, tinanong nila Itagaki kung anong pinag-usapan nila nung magkasalubong sila ni Ippo. Sabi ni Takamura na, tinanong ko siya kung nakakuha ba siya ng mga treasure memories sa buong karir niya. At ang naging sagot nga daw ni Ippo ay sobrang dami niyang nakuhang kayamanan to the point na hindi niya na kayang buhatin. Si Ippo ay nag-retire na may record na 26 fights, 23 wins, 23 knockouts at 3 losses. At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, medyo emotional tong part na to, no? Talagang pinaramdam sa atin na magre-retiro na siya eh. Langiyang yan, muntik pa ako maiyak eh. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!